Hindi ko inakala na ang simpleng pagpunta sa banyo ay magdadala ng lihim na sigla sa buhay ko. Hello, ako si Marikit, 27 anyos, isang nurse mula sa isang maliit na bayan sa Laguna. Sa kabila ng pagod sa hospital, may isang gabi akong nagpasya na magpahinga sa banyo na inihanda ni Ina Eligaya, ang biyanan ko. Hindi lang basta kaligo, kundi isang kakaibang karanasan ang naghihintay sa akin. Mga ilang buwan na ang nakalipas nang mangyari ito. Nagtatrabaho ako bilang nurse sa intensive care unit sa Santa Rosa Medical Center. Palaging mahirap ang mga night shifts, lalo na kapag bago ang gamit at kailangang matutunan. Pag-uwi ko, pagod na ako, kaya't nangako si Ina Eligaya na ugisin niya ang banyo para sa akin. Siya ay 50 taong gulang na may matibay na personalidad at napakagaling sa lahat ng bagay, mula sa pagluluto ng sinigang hanggang sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit. Palagian siyang tumutulong sa amin kahit na medyo mahigpit siya, lalo na kay Mr. ko na si June. Pagpasok ko sa bahay, inalis ko ang aking tsinelas at naramdaman ko agad ang amoy ng naglalagablab na uling at ang malamlam na singaw ng kahoy mula sa banyo sa gilid ng bakuran. Si Inay ay hindi nagsisinungaling, inihanda niya talaga ang banyo ng maaga para sa akin. Nakangiti akong iniisip kung paano siya abala sa maagang umaga, nag-aayos ng apoy at sinisigurong tama ang init ng singaw. Pumasok ako sa maliit na kubo na gawa sa mga kahoy ng nara, at ipinatong ang aking mga gamit sa isang lamesa. Ang banyo ay simple lamang, ngunit maayos at may kakaibang init na nagpaparelax agad sa katawan ko. Nilinis ko ang sarili ko at isinuksok ang tuwalya sa aking balakang, bahagyang tinatakpan ang aking katawan, habang ang pawis ay unti-unting lumalabas sa aking noo at likod. Habang nakaupo ako sa kahoy na bangko sa loob ng banyo, nilanghap ko ang halimuyak ng mga dahon ng eucalyptus na inihalo ni Ina sa tubig. Ang init ay perpekto, hindi masyadong matindi ngunit sapat para mapawi ang pagod. Naramdaman ko ang unti-unting pag-alis ng tensyon sa aking mga kalamnan. Isang mapayapang sandali ang bumalot sa akin. Biglang may narinig akong mga yapak papalapit. Napatingin ako sa pintuan at bumukas ito ng bahagya. Si Inay Ligaya ang pumasok, nakasuot ng manipis na kimono na bahagyang bumabalot sa kanyang hubog na katawan. Ang kanyang buhok ay nakatali ng magulo at may nakatutuwang ngiti sa kanyang mga labi. Kumusta ang init? Hindi ba masyadong mainit? Tanong niya na may halong biro. Naku, Inay, akala ko mag-isa ako dito, bulong ko, pilit iniayos ang aking tuwalya. Naisip ko rin na sasamahan kita. Nag-init ako ng banyo para sa ating dalawa eh. Hindi dapat masayang ang init, sagot niya habang umupo sa kabilang sulok. Ang presensya niya ay unti-unting nagdulot ng kakaibang init hindi lang sa paligid kundi pati sa puso ko. Habang nag-uusap kami tungkol sa trabaho ko sa ospital at sa mga bagong gamit doon, naramdaman kong unti-unting sumisikip ang dibdib ko sa kakaibang damdamin. Ang pagkakaroon niya sa tabi ko ay hindi inaasahan, ngunit tila ba may hinihintay na pangyayari sa likod ng mga salita. Ngunit bago pa man ko makapaglabas ng kahit anong saloobin, napagtanto kong kailangan ko munang lumabas at huminga ng sariwang hangin. Pasensya na, Inay, kailangan ko muna ng pahinga, sabi ko habang tumatayo. Walang problema, anak. Mainit kasi ngayon, sabi niya na may mahinahong ngiti. Lumabas ako sa banyo at naupo sa labas, nilalabanan ang pag-ikot ng ulo na dulot ng init at pagod. Ngunit naririnig ko pa rin ang masiglang tawa ni Inay na tila may lihim na kasiyahan sa kanyang tinig. Ang gabing iyon ay nagsimula sa isang simpleng pahinga, ngunit alam kong may mga lihim na nagsisimulang umusbong sa pagitan namin. Continue. Hindi ko inakala na ang gabi sa banyo ay magiging simula ng isang lihim na kwento. Pagkatapos kong lumabas sa loob ng banyo, habang pinapawi ang init sa labas ng maliit na kubo, narinig ko ang tawanan ni Ina Eligaya na bumabalik sa loob. Hindi ko mapigilan ang pagtingin sa pintuan, at sa isang iglap, tinawag niya akong muli, may kakaibang tinig na nagpapahiwatig ng higit pa sa isang simpleng pagbisita. Ito'y, Marikit, halika na dyan. May ipapakita ako sa'yo, bulong niya na may halong pagkukunwaring inosente. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit bumalik ako sa loob ng banyo. Nakaupo na siya sa itaas na banig, hawak ang isang walis tambo na may mga hilaw na dahon ng eucalyptus. Ang kanyang kimono ay bahagyang bumukas, ilang hibla ng buhok ay nahulog sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng singaw. Alam mo ba, anak, na sa panahon ng matatanda natin, ganito kami nagkakasundo. Ang pamilya, hindi lang sa salita,
kundi sa mga gawa, sambit niya habang inaabot ang walis tambo. Hindi ko maiwasang mapailing sa kakaibang pahayag, ngunit maihalong kuryosidad ako. Paano po, inay? Halika, tulungan mo akong pahirin ang likod ko. Matagal na akong nag-iisa, at yang banyo na ito ay inihanda ko para sayo, kaya naman nararapat lang na magpasalamat ka. Wika niya na may bahagyang pilyong ngiti. Napailing ako, ngunit hindi ko na rin mapigilan ang sarili. Kinuha ko ang walis tambo at unti-unting inihaplos ang likod ni inay na nakahiga ng nakatagilid sa banig. Ang init ng singaw ay nagpaigting sa bawat galaw habang ang amoy ng eucalyptus ay pumapalibot sa amin. Habang hinihipan ko ang kanyang likod, naramdaman ko na ang tensyon sa pagitan namin ay nagiging mas matindi. Ang kanyang kimono ay bahagyang bumukas, kitang-kita ang makinis na balat ng kanyang balikat, at bawat hipo ko ay sinasagot niya ng malumanay na buntong hininga. Masipag ka, anak. Ganyan dapat ang alaga sa pamilya, sabi niya habang nakatingin sa akin ng diretso sa mga mata, na para bang may ibang ibig sabihin ang kanyang mga salita. Hindi ko matakpan ang aking pagkagulat at pagkalito. Ang simpleng pag-aalaga ay naging isang masalimuot na laro ng damdamin. Nang tinanong niya ako kung gusto kong ipagpatuloy, pumayag ako ng bahagya, dala ng kakaibang alindog na hindi ko maintindihan. Sa bawat galaw ng walis tambo, unti-unting bumaba ang aking pag-aalinlangan. Ang init ng singaw, ang amoy ng halamang gamot, at ang malambing na tingin ni Ina Iligaya ay naghalo sa isang kakaibang aura ng pagtanggap at pagnanasa. Ngunit habang tumatagal ang sandali, naramdaman kong sunod-sunod ang mga tanong sa aking isipan. Paano ito nangyari? Ano ang ibig sabihin nito para sa aming pamilya? At higit sa lahat, paano ko ito haharapin sa kabila ng pagiging asawa ni John? Sa mga sandaling iyon, ang banyo na inihanda ni inay ay hindi na lang isang lugar ng pahinga. Ito ay naging isang entablado ng mga lihim na damdamin na unti-unting lumalalim sa pagitan namin. Continue. Isang gabi sa banyo ang nagalit sa aking mundo, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Habang patuloy kong hinahaplos ang likod ni Ina Iligaya gamit ang walis tambo, naramdaman kong unti-unting bumababa ang aking pag-aalinlangan. Ang bawat paggalaw ng kanyang malambot na mga kamay ay parang naglalaman ng mga lihim na hindi ko pa nauunawaan. Ang banyo na dati ay lugar ng kalinisan at pahinga, ngayon ay puno ng kakaibang tensyon na hindi ko matakasan. Napatingin ako sa kanya ng bahagya, at nakita ko ang mga matang puno ng kwento. Mga mata na nagkukubli ng samahan na matagal nang itinatago sa likod ng mga ngiti at salita. Si Inay Ligaya, ang babaeng matagal kong iginagalang bilang biyenan, ay ngayon lumalapit sa akin sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Marikit, anak, malumanay niyang wika, alam kong mahirap ito para sa iyo. Ngunit minsan, ang buhay ay may mga pangyayaring hindi natin inaasahan at kailangan nating harapin ng buong tapang. Hindi ko mapigilan ang pagkalito. Sa isip ko, si June ang aking asawa, ang aking mundo. Ngunit ang mga sandaling ito sa banyo ay nagpapakita ng ibang mukha ng relasyon namin ni Ina Iligaya, isang lihim na tila lumalalim sa bawat paghinga. Habang nakahiga siya ng nakatagilid sa kahoy na banig, unti-unti kong naaalala ang mga araw na siya ang nag-aalaga sa amin, pagluluto ng mga paborito naming pagkain, pagtulong kay June sa mga gawaing bahay, at maging ang mga kwento niya sa gabi. Ngunit ngayon, tila nagbago ang lahat. Ang kanyang mga salita at kilos ay nagdadala ng kakaibang init na mahirap ipaliwanag. Bakit po, inay, tanong ko ng maihalong kaba at kuryosidad. Bakit po tayo ganito? Umiti siya ng may mapanuksong tingin. Dahil minsan, kailangan nating kalimutan ang mga patakaran ng mundo at pakinggan ang ating puso. Hindi ito tungkol sa tama o mali, kundi sa pagiging totoo sa ating sarili. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang aking puso ay mabilis tumibok, at ang init ng banyo ay lalo pang nagpapalakas ng aking pagdududa at kaguluhan sa damdamin. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang dumampi sa aking braso, nagpapadala ng kakaibang kilabot. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng malinaw, may narinig akong yabag mula sa labas. Bigla akong napailing, at si Ina Iligaya naman ay tumayo, isinasaayos ang kanyang kimono ng bahagya. May tao yata, bulong niya. Pero dito tayo, walang makakaalam. Tumingin ako sa kanya, hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Ang banyo ay tila naging isang mundo ng mga lihim at hindi inaasahang pangyayari na naglalagay sa akin sa isang mahirap na desisyon, ang pumili sa pagitan ng katotohanan at ng damdamin.
Sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ang gabi na ito ay magbabago ng lahat sa buhay ko. At kahit na hindi ko pa alam kung paano, alam kong hindi na ako babalik sa dati kong pagkatao. Continue. Sa gitna ng init ng banyo, ang lahat ay tila naglaho, ang mundo ko, ang mga alalahanin, at pati na rin ang aking pag-iingat. Pagkatapos ng mabilis na yabag na narinig namin mula sa labas, bumalik ako sa loob ng banyo, dala ang halo ng kaba at kuryosidad. Si Inay Ligaya ay nakaupo na muli sa banig, ang kanyang kimono bahagyang naayos, ngunit hindi na nawala ang kakaibang aura ng kagandahan at kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Ang singaw ng eucalyptus ay patuloy na pumapalibot, at ang init ng banyo ay nagbigay ng lambing sa bawat sulok. Marikit, anak, wika niya ng may matamis na tinig, hindi ko inakala na ganito ang mangyayari, pero ngayon, nandito tayo, at kailangan nating pagdaanan ito ng magkasama. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ang lahat ng pag-iingat ay tila nawala na sa hangin. Ang damdamin ko ay naglalaro sa pagitan ng pag-aalinlangan at isang lihim na pagnanasa. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito, ngunit hindi ko rin itinatanggi ang init na palaging nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Naglakad siya papalapit sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at isang lihim na pangako. Dito, sa banyo na ito, wala nang mga panuntunan. Tayo lang, ang init, at ang mga damdamin na matagal nang nakatago. Naramdaman ko ang malambot niyang kamay na dumampi sa aking pisngi, at hindi ko maitago ang kilabot na dumaan sa buong katawan ko. Ang kanyang mga labi ay bumungad sa akin ng dahan-dahan, at ang mga sandali ay tila huminto, nag-iwan ng isang kakaibang alindog na mahirap ipaliwanag. Sa kabila ng aking pagdududa, hinayaan ko ang sarili kong madala ng mga emosyon. Ang init ng banyo, ang amoy ng halamang gamot, at ang malambing na haplos ni Ina Iligaya ay nagsanib upang gawing hindi malilimutan ang gabing iyon. Habang naglalapit ang aming mga katawan, naramdaman ko ang bawat hibla ng init na dumadaloy sa akin, at ang mga pangamba ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang mas matinding damdamin na hindi ko pa nararanasan. Hindi ko maipaliwanag ang mga nangyari pagkatapos. Ang oras ay tila nawala sa isang iglap, at ang aming mga puso ay nagsanib sa isang lihim na pagkakaunawaan. Ang banyo na inihanda para sa akin ay naging isang lugar ng pagtuklas, ng bago at delikadong paglalakbay. Nang matapos ang lahat, nagtagpo ang aming mga mata, puno ng mga tanong at sagot na hindi kailanman nabigkas. Alam naming pareho na ang aming buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Lumabas kami sa banyo ng magkasabay, ang hangin sa labas ay malamig na salubong sa init na bumabalot sa amin. Ang mundo ay tila nag-iba, at ako ay nanatili sa gitna ng isang lihim na sumpa at biyaya. Continue. Isang lihim ang nagbukas sa gabi, ang buhay ko ay hindi na kailanman magiging dati. Pagbalik namin ni Ina Iligaya mula sa banyo, dala ang init at lihim ng gabing iyon, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon na bumabalot sa akin. Ang mga yapak namin sa maliit na sala ay tahimik, ngunit sa loob ng puso ko, may sigalot na hindi ko maintindihan. Lumapit ako sa kusina, kumuha ng baso at ininom ang malamig na tubig upang maibsan ang init sa katawan ko. Si Inay ay umupo sa tabi, ang kanyang mga mata ay tila nagkukubli ng mga damdaming hindi niya mailahad sa salita. Marikit, anak, wika niya, alam kong mahirap ang nangyari, pero hindi natin ito kailangang gawing pabigat. Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari at minsan, kailangan lang nating yakapin ang mga ito. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang isip ko ay gulo-gulo, naglalaro sa pagitan ng katotohanan at ng mga pangarap na dati kong pinangarap para sa aking sarili. Si June, ang aking asawa, ay nasa ospital pa rin, abala at walang kaalam-alam sa nangyari. Habang umiinom ako ng tubig, naalala ko ang mga araw na kasama ko si June, ang mga tawanan namin, ang mga plano namin para sa hinaharap at ang mga pangakong binitiwan. Ngunit ang gabing iyon ay nagdala ng isang bagong kwento, isang lihim na hindi ko alam kung paano haharapin. Paano na tayo, Inay? Tanong ko nang may takot at pag-aalinlangan. Ngumiti siya ng bahagya at hinawakan ang kamay ko. Hindi natin kailangang madaliin ang mga bagay. Ang mahalaga ay ang pagiging tapat natin sa mga nararamdaman at ang pagrespeto sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Hindi na siya lamang ang biyenan ko, kundi isang tao na may sariling mga pangarap, kahinaan at pagnanasa. At ako rin, sa kabila ng pagiging isang asawa at nurse, ay may mga damdaming hindi pa nasusubok.
Habang lumipas ang gabi, nagpatuloy kami sa pag-uusap, nagbahagi ng mga kwento at mga pangarap na tila ba unti-unting bumubuo ng isang bagong mundo para sa amin. Ngunit sa likod ng lahat, may tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan, paano kung malaman ito ni June? Ano ang magiging reaksyon niya? Ang sagot ay nanatiling lihim, at ako ay nanatili sa gitna ng isang komplikadong sitwasyon, naghahanap ng direksyon sa gitna ng init ng banyo at lamig ng realidad. Continue. Hindi ko inakalang ang isang gabing payapa ay magdudulot ng unos sa aking puso. Pagkatapos ng aming usapan ni Ina Iligaya sa kusina, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Ang bawat sandali sa banyo, ang mga tingin at mga haplos, ay patuloy na bumabalik sa aking isipan, parang isang apoy na unti-unting lumalago. Habang nakaupo ako sa sulok ng sala, tinatanaw ko ang bintana na nagpapakita ng malamig na liwanag ng buwan. Ang alaala ng init ng singaw at ang amoy ng eucalyptus ay parang sumasayaw sa hangin, nagbibigay ng kakaibang buhay sa aking mga damdamin. Hindi ko maintindihan kung paano ko haharapin ang bagong katotohanan ito. Si June, ang aking asawa, ay isang mabuting tao, masipag at maasikaso. Ngunit ang gabi na iyon ay nagbukas ng pinto sa mga damdaming hindi ko inaasahan na naglalaman ng panganib at pagnanasa. Iniisip ko kung paano kung malaman niya ang nangyari. Magiging may galit ba siya, masasaktan o magpapatawad? Hindi ko alam kung mailakas ako para harapin ang mga posibleng kahihinatnan. Habang naglalakad ako sa bahay, naramdaman ko ang bigat ng lihim na dala ko. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang tanong, ano ba talaga ang nararamdaman ko? At ano ang nararamdaman niya, si Inay Ligaya? Hindi ko rin maiwasang isipin ang mga susunod na araw sa ospital, ang mga shift ko na puno ng stress at pagod. Paano ko mapapanatili ang balanse sa pagitan ng aking propesyon, pamilya, at ang bagong lihim na ito? Ang gabi ay tila walang katapusan, puno ng mga tanong na walang sagot. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang isang kakaibang lakas, isang pag-asa na kahit sa gitna ng unos, may liwanag na naghihintay. Hindi pa tapos ang kwento. Ang lihim na ito ay nagsisimula pa lamang, at ako ay nakatayo sa gilid ng isang bagong yugto ng aking buhay. Continue. Akala ko tapos na ang lahat, pero mailihim na sumabog sa gitna ng dilim. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa makipot na daan ng aming barangay sa Liliw, Laguna, hindi ko maiwasang balikan ang mga nangyari. Ang init ng banyo at ang mga sandaling kasama si Ina Iligaya ay parang panaginip na hindi ko mawari kung totoo o hindi. Ngunit ang puso ko ay patuloy na kumakaba, tanda na hindi pa tapos ang kwento. Habang nakatingin ako sa mga naglalakihang puno ng niyog, may narinig akong mga bulong mula sa likod ng tindahan ng kakanin. Narinig mo ba ang tungkol kay Marikit at kay Ina Iligaya? Usap ng dalawang kapitbahay na tila may sikreto. Napangiti ako ng bahagya, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga tingin na maaaring humantong sa tsismis. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga ito. Ang lihim na ayaw kong malaman ng kahit sino ay unti-unting lumalabas sa mga usapan ng mga tao sa paligid namin. Sa puso ko, nagtataka ako kung hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan. Pagdating ko sa bahay, nilingon ko ang banyo sa gilid ng bakuran. Ang lugar na iyon ay naging saksi sa isang kakaibang kwento, isang kwento ng init, lihim, at pagsubok sa aking pagkatao. Habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, may narinig akong yabag sa likod. Sa paglingon ko, nakita ko si June na may dalang mga gamit mula sa ospital. Hindi ko maipaliwanag ang mga damdamin ko, kasiyahan dahil sa kanyang pagbabalik, ngunit may halong kaba dahil sa mga tanong na hindi ko pa nasasagot. Marikit, kumusta ka na? Matagal na akong hindi nakauwi, sabi niya habang ngumiti. Hindi ko alam kung paano sasagutin siya. Ang mga salita ko ay tila naipit sa lalamunan, at ang mga mata ko ay naglalaban ng katotohanan at pagtatago. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang lihim na ito ay hindi na lang basta lihim. Ito ay naging isang malaking bahagi ng aming buhay, isang bagay na kailangang harapin, ngunit hindi ko pa alam kung paano. At sa likod ng mga ngiti at mga salita, naramdaman ko ang isang malalim na tensyon, isang bagyong nagbabadya sa darating na mga araw. Continue. Akala ko ay nasa ligtas akong lugar, ngunit isang lihim ang sumabog at nagbago ng lahat. Ilang araw ang lumipas mula nang bumalik si June sa amin. Ang aming bahay sa Liliw ay puno ng katahimikan na puno ng di magkasundong hangin. Hindi namin maalis ang bigat ng mga hindi nasabi at mga tanong na nakabitin sa hangin.
Ang bawat pagtitinginan ay may kasamang pangamba at ang mga salita ay nagiging mabigat na karga. Isang gabi, habang nagkakape kami sa maliit na kusina, bigla akong tinanong ni June ng seryoso, "Marikit, may bago ka bang tinatago sa akin?" Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Hindi ko matiis ang biglaang pagtatanong. Ang puso ko ay parang nagdurusa sa kanyang titig. Huminga ako ng malalim at sa kauna-unahang pagkakataon, sinabi ko ang lahat, ang mga nangyari sa banyo, ang mga damdaming hindi ko maintindihan at ang lihim na nagbago sa aming buhay. Sa simula, tahimik si June, ang mga mata niya ay naglalaman ng samut-saring emosyon, pagkagulat, galit at kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya iniwan, ang pagnanais na maintindihan. "Marikit, hindi ko alam kung paano tayo haharap sa mga ito," malungkot niyang sabi, "pero mahal kita at gusto kong unawain ang lahat." Nagtagal kami sa kusina, nag-uusap ng tapat, naglalabas ng mga saloobin at takot. Ang aming relasyon ay nasubok, ngunit sa gitna ng unos, may mga sandaling nagbigay ng pag-asa. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. May mga lihim pa ring bumabalot sa aming pamilya, mga bagay na hindi pa lumalabas sa liwanag, at mga pangyayaring magpapabago pa sa aming mga buhay. Habang nag-uusap kami, may narinig akong yabag mula sa likod ng bahay. Sa paglingon ko, nakita kong nakatayo si Ina Eligaya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, may dalang isang maliit na supot na tila may dalang bagong lihim. Ang gabi ay nagbabadya ng mga bagong kwento, mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil at pag-asa. At ako, si Marikit, ay nasa gitna ng lahat ng ito, naghahanap ng daan sa dilim. Continue. Akala ko tapos na ang lahat, pero ang lihim ay naging apoy na sumiklab sa dilim ng gabi. Ang hangin sa paligid ng aming bahay sa liliw ay malamig, ngunit ang puso ko ay naglalagablab ng init na hindi ko matanggap. Nakatayo si Ina Eligaya sa harap ng pintuan, hawak ang maliit na supot na tila naglalaman ng mga lihim na hindi pa handa para sa amin. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halo ng pagsisiyasat at pag-asa. "Marikit, anak, may kailangan akong ipakita sa'yo," sabi niya nang may bahagyang pag-aatubili. Iniabot niya ang supot, at nang buksan ko ito, nakita ko ang mga lumang litrato at sulat na tila naglalahad ng nakaraan na hindi ko pa nalalaman. Mga larawan ni Inay kasama ang isang lalaking hindi ko kilala, mga sulat na puno ng damdamin at mga pangakong hindi natupad. Habang binabasa ko ang mga salita, unti-unting sumilip ang mga tanong na matagal nang tinatago sa puso ni Inay. Ang mga lihim na ito ay nagbigay liwanag sa mga pangyayari, at nagbukas ng pinto sa mga bagong kwento tungkol sa kanyang kabataan, pag-ibig, at mga pangarap na nasira. Ngunit higit pa rito, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyong kailangang gawin, mga desisyong maaaring magbago ng lahat sa aming pamilya. Ang mga lihim ng nakaraan ay bumalik upang harapin kami at hindi kami handa. Sa gitna ng dilim, ang aming pamilya ay nahaharap sa isang pagsubok na higit pa sa aming inaasahan. Ang init ng banyo ay parang isang paunang babala sa unos na paparating. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw, ang mga lihim ay may kapangyarihan, at kung paano namin haharapin ang mga ito ay magtatakda ng aming kapalaran. Ang gabi ay patuloy na naglalaman ng mga tanong, at ako'y nananatiling nakatayo sa gitna ng apoy, naghahanap ng sagot sa dilim. Continue. Sa dulo ng dilim ay isang lihim na magpapabago sa lahat, hindi ko pa alam paano. Nakatitig ako sa mga lumang litrato at sulat na hawak ko, habang ang puso ko ay naglalakbay sa mga kwento ng nakaraan ni Ina Eligaya. Ang bawat pahina ay puno ng damdamin, pangarap at mga sugat na hindi niya kailanman naipakita sa amin. Ang mga lihim na ito ay parang isang pahina ng kasaysayan na ngayon ay unti-unting nagbubukas sa harap ko. Habang nakatingin ako sa mga larawan ng isang batang babae na tila si Inay, kasama ang isang lalaking may malambing na ngiti, naramdaman ko ang bigat ng mga hindi nasabi at mga desisyong ginawa noon. Ang mga sulat ay naglalaman ng mga pangakong nasira at mga pag-ibig na nawala. Hindi ko alam kung paano ito haharapin, lalo na sa gitna ng gulo sa aming pamilya. Pero alam ko na ang mga lihim na ito ay may kapangyarihang magbago ng lahat, mga relasyon, mga damdamin at ang aming kinabukasan. Bigla may kumatok sa pintuan. Lumingon ako at nakita si June na may malalim na tingin sa mga mata. "Marikit, kailangan nating pag-usapan ang lahat," sabi niya ng may seryosong tono. Alam kong darating ang araw na ito, ang araw na kailangang harapin namin ang lahat ng lihim at katotohanan.
Ngunit sa puso ko, may takot at pag-asa, takot sa hindi alam, at pag-asa na sa kabila ng lahat, may pag-ibig na magpapagaling sa amin. Ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ito ay isang bagong simula, isang pagkakataon na baguhin ang aming mga buhay, at tuklasin ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. At habang nakatitig ako sa mga lihim na ito, alam kong ang susunod na kabanata ay puno ng mga pagsubok, tagumpay, at mga lihim na kailangang harapin ng buong tapang. Ano sa tingin mo ang susunod na mangyayari? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento, at samahan akong tuklasin ang mga lihim ng aming pamilya sa susunod na yugto.